This is Balitang Ilocos Online. Maswerteng nakaligtas ang 13 anyos estudyante ng Barangay Duripes, Bacara, Ilocos Norte sa tuklaw ng kobra matapos itong may takbo sa ospital. Ayon sa tatay ng biktima, sinugat muna at pinadugo ang kanyang paa at tinalian ng binti para hindi umuno kumalat sa katawan ang kamandag ng ahas. Agad daw nakaramdam ng pagkahilo at nanigas ang kanyang bibig. Sa ngayon, maayos na ang kalagayan ng biktima matapos matulog ng anti-venom sa ospital. Panoorin ang buong kwento sa panayam natin kay Manong Jerry Bulusan, ang tatay ng biktima. Nakipaglaro dun sa kapitbahay namin, sir. Nung umuwi na siya, patakbo pa uwi kasi yung cellphone niya naka-charge. Ngayon, yung pagtakbo niya, biglang dumaan din yung ahas, kaya naapakan niya, sir. So, anong parte ng katawan na natuklaw? Dito sa paa niya, sir. Sa paa? Sir. So, nung natuklaw, anong ginawa niyo? Agad namin na ang ginawa niya dahil wala kami pa noon kasi yung uncle ko libing, kaya nandun kami sa simbahan. Tumawag yung isang anak ko na yung mas bata. Sinabi niya na nakagat daw yung ahas yung anak ko, si Alben, yung kuya niya, kaya agad-agad namin umuwi kami. Ngayon, daming tao, tapos sabi ni yung auntie ko dito sa baba ng Lidilya, sabi sa pero ginawa ko muna, iniwa-iwa ko dito sa mga daliri niya sa paa. Para yung dugo hindi may tumaas na yung pamandag. Kaya yun ang ginawa ko, sir, na tapos dito sa bandang binti. So lahat ng yung dalir ng paa sinugat mo? Dito lang, sir, dito na tuklaw. Dito yung 5 dito, inaano ko lang. Iniiwa mo na para lumabas yung dugo. Yes, sir. Tapos anong ginawa po natin? Tapos tinakbo namin sa center, tapos ang center tinakbo sa batak. Tapos ang ginawa pa yung anak ko, tinalian ng lastiko at saka yung niya. Sir, para marunong din, para hindi siya agad. So ibig sabihin tayo, alam nyo yung first aid para hindi kumalat yung yung kamandag sa kanyang katawan. Yun ang alam ko dahil yung mga matatanda noon na yan ang ginagawa nila, sir. Okay. Yung ahas gaano kalaki po? Malaki, sir, dahil ganun yung kahoy na doon. May higit 1 metro? Oo, sir, meron. Ganun. Anong klaseng ahas pala? Ang sabi ng iba, kubra at saka yung iba naman, yung karasen daw mas matapang pa raw sa yung sa kubra. So paano yung kumbra? Hindi nyo nahuli? Ang ginawa namin, sir, lilinisan namin dun sa alam namin na pagtataguan niya ay nung hindi namin nakita. Tapos dahil pagod na kami, nagpahinga kami ng 30 minutes, sumigaw na naman yung mga bata, ay lumabas pala. Oo. Ay nandun. Dahil sa sama ng loob ko, talagang pinatay ko siya. Pinalo-palo ko. Nung matuklaw yung anak nyo, anong kanyang naramdaman sa katawan? Nung papunta na daw nasa ambulansya na, sir, papuntang Batak, ay ang sabi ni yung kuya yan na nandito kanina, na mumutla na tapos parang naglak na, Kaya maganda rin yung ginawa ng ating mga sa Batak dahil Buti hindi nyo pinainom ng tubig noon. Hindi, sir, dahil alam ko na madali palang umakyat. So sa ngayon, kumusta na po si Alvin? Okay naman siya, sir, nasa eskwela na siya. Ilang days siya sa ospital? Pinabalik kami ng kinaumagahan din, sir. Tinurukan lang ng yung mga antivenom? Ang tawag doon yung minutior muna kung okay na, tapos umuwi na kami pag okay na, sabi ng mga doktor doon. Jerry, first time na may matuklaw ng ahas sa inyong barangay? Sir, ngayon lang kasi dito, kasi yung alam mo naman yung na ngayon, baka yung nasa mga bukid na ahas pumunta na sa gilid
kasi nalilisan na yung mga ano dyan sa mga bukid kasi pagtatanim ng pali ngayon. Ganun sir, mga nabubulabog na sila. Yung mga lunggan nila talagang malinis na. Oo, kasi bago mo taniman yung mga bukid talaga linilisan mo, pilapil Kasi yung bukid maraming ahas. Siguro sir, dahil malalaki ang damo dyan, matataas kasi noon. Kasi nung mabulabog na sila, pumunta na sila sa gilid-gilid dahil wala na silang pagtaguan sa baba, sa mga pilapil dyan dahil malinis na sila. Iwasan na kakaroon dito. Kaya kung kailan lang kaya